Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ibang mga programa ng barangay, sari-saring mga isyong kinakaharap ng mga kinatawan ng barangay, pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, diretsahang tanong, diretsahang sagot. Itanong mo kay Kap, dito sa Target On Air. At eto, mapalad po tayo ating kausapin ang barangay captain ng barangay San Jose, Antipolo, ang ating iniidolo, napakabata, si barangay captain na Doc Monte Tolentino. Cap Monte, magandang hapon. Magandang hapon na, Karex. Cap, tayo napapakinggan sa DZME at nabanggit ko kanina, nagkaroon kasi ng National Community Development Day noong January 6. Kumbaga yung programa ng ating national government, yung kumbaga yung paglilinis din po sa mga bawat barangay. Sa barangay San Jose, kumbaga tumalima ba si Kapitan Monte Tolentino dun sa kanyang community, Cap? Opo, Karex, bali ginawa ho namin yung last January 6 sa Sitio San Jose po, yung iluguro ng nilinis namin. Mm-hmm. Kumbaga itong programa to ng ating Pangulo ng tanggapan ng DILG, kumbaga mapanatili yung kalinisan. At nakikita ko naman sa inyong social media post at mukhang continuous. Kumbaga may mga schedule kayo kung anong sitio, anong lugar, yung target na linisin. Lalo na dun sa paghahakot ng basura. Kumbaga umaani agad ng papuri. Sa pag-upo nyo pa lang, kumbaga mabilis yung proseso para baguhin ang San Jose, Cap. Opo, yun ho kasi talaga yung priority ko, yung basic services ho sa barangay, maiayos ho talaga natin. Mm-hmm. But kahit ho, wala pa ho yung programa ng ating presidente, tuloy-tuloy na ho, every weekend ho, naglilinis ho talaga kami ng mga prick para ho dun sa YES program ho ng ating Kapitolyo. Mm-hmm. Ano to, Kap? Kumbaga, buong barang, kasi parang ho dun sa kabatiran, sa mga nakikinig ho, dun ho sa kabubukas lang ng himpilan sa radyo, ang aming kausap, si Kapitan Doc Monte Tolentino, ang barangay San Jose, pakikwento mo kung gaano kalawak, Kap, para dun sa mga nakikinig sa atin? Isa ho sa pinakamalaking barangay ito sa buong Pilipinas, Karex, mahigit lagpaso ng 10,000 hektarya ho ang barangay ho namin. Mm-hmm. Kumbaga, bagong upo ka bilang barangay chairman, barangay captain ng barangay San Jose, anong formula? Paano mo uumpisaan na baguhin at linisin ang barangay San Jose? Yun nga po, kailangan ho talaga namin makwenta yung volume ho ng tao per sitio para makita namin, makwenta ho namin yung volume ho ng basura and maikumpara ho namin dun sa volume ho ng kaya ho ng truck ho namin para yung ikot ho, yung scheduling ho ng mga paghahakot ng basura, maiayos ho namin. And syempre ho, kailangan din ho namin yung cooperation ho ng taong bayan. Tama, number one yan. Kumbaga, si community, taong bayan, kailangan makipagtulungan sa barangay. Ang barangay tutulong sa atin para, kumbaga, maging fair, para mabilis yung proseso doon sa pagsiservisyo. Yes, so kasi kailangan ho talaga nating yung tulong ho nila kasi yung schedule ho ng barangay sa paghahakot, kailangan sumunod ho talaga ang taong bayan. Mm-hmm. Yung paghahakot yun ng basura, may schedule. Kumbaga, lahat yon dinadaanan, kinukuhanan para mapanatili. Kumbaga, hindi naka-standby dun sa mga eskinita, dun sa mga kalye. Number one na priority nyo yung kalinisan po, Kapitan. Opo, bali ho, nung pag-upo ko, 3 truck ho ang gumagana ho sa barangay at nasira pa ho yan. Pero ngayon nagawa na ho namin ng paraan, meron na ho tayong iikot na 5 truck sa barangay and may incoming na rin ako na isang compactor ho, na antay ko lang ho yung memorandum of agreement ho. Tama yan. At mas maganda pa sa isang barangay, meron kasi sinasabing People's Day na once a week, kumbaga every week, kayo mismo, hahanapin niyo yung problema doon sa mga bawat community kasi napakalawak ng barangay San Jose. At para ka na isang mayor sa isang 3rd o 4th class municipality dyan sa barangay San Jose, Kap. Ang pinaplan po, People's Day ho natin every Monday ho para dito sa Upper San Jose. Mm-hmm. Tapos para ho sa Lower San Jose, yung second Monday of the month po,
bumababaho ako ron para after ng flag ceremony ng barangay, diretso na ho. At isa doon sa mga priority mo, kumbaga nasubaybayan kita kasi SK Kagawad ka pala, matagal na tayo nagkakausap at sabi ko nga, maraming humihikayat sa'yo na maging ama ng barangay. Eto na. At sa oras na to, magkausap na tayo bilang barangay chairman ka na. Siguro pagdating doon sa sektor sa pangkalusugan, ang kalamangan mo dyan, doktor ka, kaya mong proteksyonan ng iyong kabarangay, ang Kapitan Monte. Bali, may mga programa na rin ako nakalatag para matutukan natin talaga yung health dito sa barangay. Mhm. Unang-una ngayon dito, nagsasagawa na kami ng Operation Timbang para ma-locate talaga natin kung sino ba yung mga malnourished na bata dito Tama. sa barangay. Mhm. Kagaya dun sa Peace in Order, kung di ako nagkakamali, yung dating retired colonel na na-interview ko dyan sa Binangonan, sa Antipolo, naging hepe na si Colonel Marigondon. Siya na ba naging hepe ng yung sa BPS o ba tawag doon sa inyong barangay, yung sa safety? Barangay Peace and Security Office to. Ngayon, paano kayo nagkakaintindihan para ma-maintain yung pagbaba ng krimen dyan sa barangay San Jose, Kap? Lagi naman kaming nagmi-meeting. Hindi lang dun sa mga krimen, pati na rin dun sa mga illegal vendors natin dito sa Kabayanan. Mhm. Na ipag-coordinate din sa PNP natin para yung mga cases dun sa lower San Jose na medyo magugulo na talaga, yung mga criminal case natututukan natin. At may mga nakausap ako kamakilan, bumaba ako dyan sa may Buso-Buso, dyan sa may Sitio Buhanginan. May mga nakausap ako doon, mukhang interesado sila doon sa inilalatag mong programa. Doon sa livelihood program, ang laking tulong yan doon sa mga community. Kumbaga may panahon sila na para kumita, kumbaga source of income, naandun na sa loob ng bahay. Ano to, nakalatag na to itong livelihood program na inyong programa, Kapitan Monte? Bali ang plano ko sa livelihood program, kung ano talaga ang pinagkakita ng tao, doon tayo tututok. May gumawa ng livelihood program kung ang tao naman hindi interesado rin sa programa. Laking bagay yun kasi kumbaga kayo mismo nagkakaroon ng panahon para puntahan sila on the spot, alamin ano yung problema kasi hindi biro maging isang ama ng isang barangay, lalo na sa barangay San Jose. Kumbaga ako saksim buhay at naiikot ka yung barangay San Jose na yan, sabi ko hindi biro na isang kagaya ni isang Kapitan Monte. Kumbaga unti-unti may iaayos natin yung barangay San Jose na yan, lalo na sa Peace and Order. Doon sa sa Badak, yung barangay drug abuse, alam natin ang tanggapan ng PIDEA, ang PNP, ang barangay. Number 1 ay minomonitor nila yan. Sa barangay San Jose, paano po natin nilalalatag yung programa na yan? Tuloy-tuloy naman yung program natin sa Badak, bali yung mga naka-pre bargaining. Dito sa atin, nagda-drug test sila. Ang pagkakaalam ko, 3 drug test ang kailangan nila bago sila makagraduate sa atin. Tuloy din yung community service nila dito sa barangay natin. Actually, last December nakapagpag-graduate kami ng naka-pre bargaining, mga nasa 14 yung napag-graduate na. So, achievement din yun para bago matapos ang 2023, kahit 1 month pa lang tayo nakaupo, na-achieve na tayo para sa bata. Kumbaga, ganun kabilis, nakaprogram, nakalatag agad yung mga gagawin natin dyan sa barangay San Jose. At sa ngayon, ano pa yung pinagkakabalaan natin dyan para naman lalo sabi nga ipakinabangan ng inyong kabarangay, yung mga serbisyo, lalo na dun sa mga barangay kagawad, dun sa kanilang mga committee na kanilang pinanghahawakan po? Ngayon, inaayos na po namin yung para sa budget for this coming 2024. Actually, hindi na nga po for this coming 2024 na po. So, nakalatag naman yung mga idadagdag natin na ambulansya, truck, yung truck ng basura ulit, and syempre yung manlift para sabi ko nga ang priority ko talaga, ayusin muna yung basic services na. After nun, tututukan ko na yung mga medyo kakaibang programa naman para mas mapaganda pa natin yung community natin. Ito lang, Kap, habol ko lang may text dito. Sabi niya, Garix, dito po kami sa Sitio Bagong Purok. Alam ko, sakop naman to ng San Jose. Pakitanong naman kay Kap Monte, kami mga senior citizens, ano yung pinaka-first priority po sa amin? Bali, pinapaayos ko sa citizens natin. Palit na tayo ng focal person ng senior citizen natin para
Yung mga dati yung problema, lalong-lalo sa social pension na sinasabi ho nila, yung pension na natatanggap nila, nababawasan pa. May ayos natin. Ngayon, inaayos ko na rin para ho dun sa APSI ho nila, tinatanggap po yung yearly sila nagbabayad. Dahil ayon ho sa research ho namin, isang beses lang mo talaga dapat sila magpa-member dun sa APSI. Kumbaga hindi ho every month na magbabayad po dun sa APSI. Ano bang klaseng card na yan? Yung binabayaran niya. May mga ilang barangay kasi parang every year nagbabayad pa yan. Ang tanong saan po napupunta? Buti po sa barangay San Jose, kumbaga intindido po agad kayo na ibigay agad yung mga kakarimpot na ganon dun sa mga senior citizens po, Kapitan. Actually, yung sa APSI ang ano niyan, pagka yung, wag naman ho sana, pero kung sakali yung mag-pass away ho ang ating mga senior, may nakukuha ho galing ang APSI. Yun ho yung pang benefits ho nun. Kamusta naman si Mayor Jun Inares? Kamusta ang suporta sa barangay San Jose? Todo suporta ho sa ating mayor. Actually, napagmimitingan na rin ho namin yung para ho sa renovation ho nitong barangay ho natin. And kung tayo pwedeng lumipat ho. Sa laki ng land ng San Jose, kumbaga, di ba yung Hall of Justice, ano ba, sakop na ba ng San Jose o nasa Inarawan pa yon yung nililipat ngayon doon? Inarawan na ho yan. Pero boundary ho ng San Jose and Inarawan po. Okay, Kap, baka meron kang mensahe at gamitin mo itong programang Target on at may segment tayo, yung Barangay Hours. At marami nakikinig sa atin, lalo na sa oras ito, mula dyan sa Barangay San Jose, dyan sa Antipolo City. Para ho sa mga taga-barangay San Jose, sa kasalukuyan ho, nasa transition period ho tayo. Pero kasalukuyan ho, ginagawan ho natin ng paraan para maiayos na ho natin unti-unti ho ang ating barangay. Sabi ko naman din ho, kahit ho dati, hindi ko kayang biglain na ayusin ang barangay ho natin. Pero syempre ho, kailangan ko lahat ng kooperasyon nyo, lalo na sa paglilinis, sa peace and order. Kailangan ko ng kooperasyon nyo para maayos ho talaga natin ang barangay. Hindi po pwede na barangay lang ho ang kikilos. Kailangan ho natin, siyempre, ang koordinasyon ng bawat isa. So, sana ho, sama-sama ho tayo, ayusin ho natin ang barangay. Marami naman akong pinaplano para ho maiayos natin to. Unti-untiin ho natin. Suportahan nyo lang ako, mauunti-unti ho natin ang barangay ho natin. Sisigla ho at uunlad ho ulit ang barangay San Jose. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Okay, salamat po, Kap Monte. At inaasahan ng taga-barangay San Jose, kumbagay kayang-kaya po natin. Paano po patatakbuhin yung pamamalakad dyan po sa barangay San Jose. Kumbaga, dati ka ng SK Kagawad, isang step lang, alam mo na kumbaga yung barangay San Jose, yung lawak at yung community dun sa inyong area kung paano mo siya tutulungan unti-unti. Salamat Kap Monte Tolentino. Sige po. Salamat po, Karex. Thank you po. Magandang hapon po sa atin lahat. Iba't ibang mga programa ng barangay, sari-saring mga isyong kinakaharap ng mga kinatawan ng barangay, pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, diretsahang tanong, diretsahang sagot. Itanong mo kay Kap, dito sa Target on Air. Yan ang tinig mga kaibigan ni Barangay Captain Doc Monte Marquesa Tolentino ng Barangay San Jose, Antipolo City. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.